Breakfast sa Ying Ying Tea House sa Binondo, tara! From Fortune Hotel, parang nasa less than 500 meters lang itong Ying Ying Tea House. Pero nag-decide nga kami na magmotor na lang kasi plan din naming pumunta pa sa Intramuros. So ito yung mga madadaanan papunta sa Ying Ying Tea House, 7 a.m. in the morning on a Sunday. Sobrang luwag niya. Halos walang kasabay. So ayan, malapit na tayo. Bilis lang, eto na ang Ying Ying Tea House. At marami na rin talagang tao ngayong umaga pa lang. So dito tayo sa taas kasi puno na sa baba. Okay, so sobrang iconic daw nitong Ying Ying Tea House na to. Marami silang mga noodles. Okay, pero nag-expect talaga ako ng maraming tsaa bilang tea house siya. Kaya lang, upon checking the menu, dalawa lang yung tea niya. Maraming juice, may coffee, pero dalawa lang talaga yung hot tea, isang hot milk tea. Meron din siyang version ng cold, tapos merong hot lemon tea. So, ayun. So, we'll go for these two. Ayan. So, kanina sabi ko, diba, dalawa lang yung hot tea nila. Isang hot milk tea at saka isang hot lemon tea. Kailangan ko nang ubusin tong lemon tea kasi lalamig na siya. Pero sobra akong na-amaze dito. Ngayon ko lang natikman yung lasa nito. Yung first sip ko dito, akala ko coffee siya. Yung may taste ng coffee. And tea at the same time na may lemon. So kung mahilig kayo sa maasim tulad ko, ma-appreciate nyo talaga to. Yung combo ng lasa niya, hindi ko pa natitikman sa kahit saan. And this is something na I don't think magagawa ko even sa bahay. Kaya for me, exceptional siya. For me yun, it's my palate. So yun, appreciate ko. Hindi ko alam kung makikita ba. Kita ba? Ayan, may lemon talaga siya. May lemon talaga siya. Ang sarap. Kailangan ko na itong ubusin. How about your hot milk tea? Ngayon lang ako nakarinig ng hot milk tea. Yeah. Sa akin naman yung order ko hot milk tea. Kasi alangan naman mag-lemon tea din ako, di ba? Parehas na kami. Anyway, hindi ako tea person. From time to time, pag nagbe-binge watch kami ng K-drama yan. Pero usually cold. Hindi ako sanay sa hot. Kasi mas more on coffee person ako. But this one, napaka-creamy nung lasa niya. I think black tea. Medyo similar siya sa Lipton, pero hindi siya ganun katapang. And then, ikaw yung magtitimpla. Meron silang ibibigay sa'yo na sugar at saka milk, evap milk. Condense ba yun? No, evap. Para ikaw yung magtimpla nung sweetness at saka nung creaminess sa tea mo. So, yun. Ako medyo dinamihan ko yung evap. Ayan, I don't know, para siguro masulit. Ito may aftertaste siya. Naglilinger yung lasa. Yeah, actually ito na siya. Ano lang siya, actually okay siya, above the average. Pero for me, I would say na hindi siya ganun ka-exceptional. Yeah, pero masarap siya. Hindi lang siya. Tapos they serve na medyo hindi na siya ganun kainit, medyo lukewarm na siya. So yun yung isang Kailangan maubos na. So siguro kailangan ubusin mo agad para order ka ulit. Hindi, joke lang. Pero ito sa akin yung lemon tea ko, I can say na exceptional talaga siya. Hindi ko siya ma-replicate I don't think, I will try bilang nagtsatsaa sa bahay. Pero I don't think I can replicate yung lasa niya. May aftertaste siya, naglilinger yung taste niya sa Yeah. And then umorder din kami ng egg tart. Meron din kaming in-order na mga Xiaolongbao at saka Xiaolongbao, yeah. Yung Xiaolongbao nila, actually medyo sawa na kami sa Xiaolongbao since kahapon pa. Pero tatry namin, compare namin yung mga taste. Ayan, para alam natin which among the Xiaolongbaos of Binondo is the best.
Okay, so ito namang egg tart. Mas mainit pa siya dun sa hot tea. Yun lang yung ano ko, parang sana mas mainit pa yung tsaa. Kasi nabusog na yata ako sa tsaa. Pero ano to, ito ang egg tart na lasang-lasa yung egg. Egg talaga siya, makikita mo talaga yung texture niya. Na egg siya, na may lasa. Matamis. Medyo matamis siya na egg. Parang hindi katulad ng iba na parang mas matamis pa yung iba. Pero matamis din pala to. Tapos mas mainit pa siya. Mainit siya. Kaya mas masarap siya ng mainit. Ano ba yung mga pinagsasabi ko? Pero I like it. Siguro sa isang ganito, yung isang ganito, busog ka na. Okay, sa Xiaolongbao ka na. Xiaolongbao. Dali, mabubusog ako sa egg tart ka agad. Xiaolongbao din muna ako. What can you say about Xiaolongbao? How does it differ from Hong Kong's Xiaolongbao at saka yung Chuan Ki kahapon, yung oldest fast food in Binondo? For me, yung Xiaolongbao nila hindi ganun kasosi yung loob. I mean, yung broth niya sa loob, hindi siya mas konti yung broth na to kaysa dun sa kahapon. Pero the same siya sa ano yung Pero kahapon? may sabaw siya. No, it's sauce. Sauce. Ano yung kahapon? What do you mean? Yung siya. Chuan Ki? Yung Chuan Ki kasi halos similar yung taste niya dun sa Hong Kong Xiaolongbao. Ang ano lang dun is yung wrap na ginamit. So the same naman to, yung wrap na din na to makapal din. Just like nung sa Chuan Ki. Kaya lang, I think mas better pa rin yung lasa nung sa Chuan Ki. Although ito ang ano naman dito, ang catch naman dito, mas mura to. Although 4 lang siya, mas malalaking serving siya at 120 pesos. Yung sa kahapon kasi sa Chuan Ki is 10 pieces per 240. Yeah, pero if I will recommend, Mas mahal to kasi 10 yun eh. yeah. Magkaiba nga sinasabi ko serving. Kung ako magre-recommend ako, I would prefer yung Chuan Ki. Wala siyang sauce sa loob. Meron, may konti. Meron? Hindi ko naramdaman. Yun nga eh. So, supposedly, di ba? Yun yung hinahanap. Yun yung in-expect ko yung sa broth, Xiaolongbao, yung broth niya. Yung broth niya sa loob. Right. Oh, hindi to ma-broth. Pero masarap pa rin siya. Yung broth lang talaga sa loob. Yung Actually, yung Xiaolongbao nila, in-expect ko na yung yun kasi Xiaolongbao talaga. nila mas related yung lasa kung, I don't know kung familiar kayo sa asado siopaw. Mas dikit dun yung lasa ng meat sa loob ng Xiaolongbao nila. And then yun nga, less yung broth niya. So, actually kung hindi ko alam na Xiaolongbao to, isipin ko parang siomai. siopaw na siomai. At saka I think mas malaki siya kaysa dun sa Chuan Ki. Serving. Yung isang Xiaolongbao, yung isang ganto, mas malaki siya sa Chuan Ki. Tapos parang pareho lang sila na thick yung wrap, pero wala nga siyang broth sa loob. Which is yun talaga yung hinahanap ko, na-expect ko. Pero masarap siya. Kaya lang, hindi ko maiwasang i-compare sa Chuan Ki kasi distinct yung lasa nila. Merong something na lasa yung Chuan Ki na feeling ko doon lang sa store, sa resto na yun. Pero still a good tawag dito, breakfast. Busog ka na sa dalawang to. Nanap ko lang talaga yung yung taste yung broth niya. Yung talaga yung... Okay, dito naman tayo sa beef Xuan Fan. Tama ba? Xuan Fan. Xuan Fan. Una sa lahat, gusto ko yung wrapper niya. Steamed siya. Ang lambot. So, yan na yung carbs mo. Yung
wrapper niya, ang lambot. Tapos, Rice, rice. rice wrapper. So, yan na yung iyong carbohydrates. Tapos, yung beef niya, para siyang asado. Although, sinabi naman nila na asado siya. So, kaya lasang asado talaga siya. Na parang pareho lang din yung lasa nung xiaolongbao. Pero masarap siya. 3 piraso for 120 pesos. Ano? Busog ka na dito. Meron ka ng carbohydrates at saka high protein for breakfast. At hindi ko pa rin nauubos ang aking egg tart kasi feeling ko mabubusog ako sa kanya agad-agad. So, mag-chow fan, ay chow lang ba muna ako at saka itong beef chuan fan. I think sulit naman siya sa price niya. Diba? What do you think? Overall, sulit ba? 120 pesos na xiao longbao, beef chuan fan, 120 pesos, 120 pesos din tong, actually itong egg tart, 120, dalawa. Yeah. 60 60 pesos isa. ang isa. Pwede na rin kasi doon sa Binondo, 50 eh. Yeah, 50. 50 yung mga tart na ganito. Ano to? Heavy talaga to. Yung egg tart niya Okay mas ba? malaki. I think mas malaki yung size. Hindi rin siya ganun ka-sweet. So, Lumamig na yung cake. hindi ka talaga, kumbaga, hindi ka what do you call that? Parang magsasawa ka agad. Although mabubusog ka kasi malaki Busog nga yung agad. serving. Oo. Malaki yung serving. Pero At saka hindi siya nakakasawa. Kasi lasang-lasa mo talaga yung egg. Overall, I would say 4 out of 5. Si Yin Ying Tea House. Yeah. Thank you for watching with us. Salamat po. Please don't forget to subscribe. Bye. So ayun, nabusog din naman tayo dito kay Ying Ying Tea House. Sarap ng tea nila. Very spacious, up and down, kaya hindi natin kinailangang pumila katulad kahapon. Lumang building siya pero napakalinis ng loob. Try nyo rin dito guys. I'm sure magugustuhan nyo din dito.